Saan ako? Sino ang gumawa nito sa akin? Teka, naalala ko yata. Hindi kailanman. Ang puso ko ay kay Florante lamang. Wala kang mapipilian. Ang hariang ito ay akin at lahat ay nakikinig sa akin. Itong pangako ko sa iyo, Conde Dulfo. Tiyak na ibabagsak ko ang iyong pamumuno. Si Florante ang giyok ng Albania sa kwentong Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas. Siya ay isang makisig, matapang at marangal na anak ni na Dioklesio at Prinsesa Floresca at tapat na kasintahan ni Laura. Siya ay isang mahusay na general ng kanyang bansa at natagumpay sa pagnanalo sa maraming labanan at nakamit ang panggalang ng 13 hari. Siya ay pinagkanulo ni Conde Adolfo at iniwan na nakatali sa isang puno. Dito, naranasan niya ang masiding pag-abigo at kalungkutan nang inakala niyang pinabayaan siya ni Laura. Pinikita ni Florante ang matinding determinasyon nang siya ay nakatali sa puno at umasa na sasagipin siya ni Laura. Kakarilit ako kay Florante dahil hindi siya mabilis sumuko at palaging nagsisikap na makahanap ng solusyon. Ipinapakita ng kanyang kwento na hindi dapat sumuko kahit na tila imposible at maging tapat sa isang tao kahit inakala niya na siya ay pinagtaksil. Si Florante ay kumakatawan sa katapangan, katapatan at katuwiran. Sa kabila ng kanyang marangal na katangian bilang isang mandurigma at pinuno, ang kanyang kapintasan ay kung minsan siya ay masyadong nagtitiwala sa iba, na nagpapahintulot sa kanyang mga kaaway na ipagkanaulo siya. Ang kanyang pagdurusa sa kagubatan ay sumisimbolo sa pakikibaka ng mga taong naghaharap sa kawalan ng katarungan at pang-aapi. Si Laura ay prinsesa ng Albania at pangunahing babaeng tauhan sa Florante at Laura. Kilala siya sa kanyang kagandahan at kabutihan ng puso. Mahal na mahal niya si Florante at nanatiling tapat sa kanilang pag-ibig. Pinakita niya ang tapang at determinasyon kahit dumaan sa maraming pagsubok sa buhay. Kahit pinilit siyang pakasalan si Adolfo, hindi siya nagbago at nanatiling matatag. Sa huli, si Laura ay simbolo ng wagas na pag-ibig, katapatan at kabutihan. Si Laura ay sumisimbolo sa kadalisayan, katapatan at tunay na pag-ibig. Nananatili siyang tapat kay Florante kahit nahaharap sa panganib mula kay Conde Adolfo. Gayunpaman, minsan ay inalarawan siya bilang walang magawa at umaasa sa iba para sa pagsagip, na sumasalamin sa tradisyonal na papel ng mga kababaihan sa panahong isunalat ang kwento. Si Conde Adolfo ay isang mapanlinlang at sakim na tauhan sa kaharian ng Albania sa akdang Florante at Laura na sinulat ni Francisco Balagtas. Siya ang naging karibal ni Florante at ginamit niya ang kanyang katalinuhan at impluwensya upang makuha ang kapangyarihan. Pinakita niya ang pagiging mainggitin at mapanghangad sa trono. Kaya nagawa niyang ipabilanggo si Florante upang maalis ang kanyang katunggali. Dahil sa kanyang kasamaan, nagdulot siya ng kaguluhan at paghihirap sa kaharian. Gayunpaman, ipinapakita ng kanyang karakter ang masamang apekto ng inggit at kasakiman sa isang tao. Nakaka-relate ito sa akin dahil minsan may mga taong handang manlamang para lang makuha ang gusto nila. Ngunit natutunan ko na mas mahalaga pa rin ang pagiging tapat at makatarungan. Napaalala ng kanyang kwento na ang maling paraan
ng pag-abot sa tagumpay ay hindi nagdudulot ng tunay na respeto at kapayapaan. Si Conde Adolfo ay nagsisilbing isang malakas na representasyon ng paninibugho, kasikiman at katiwalian. Ang kanyang ambisyon at ingit ay nagtulak sa kanya upang ipagkanulo si Florante at ubusuhin ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno. Bilang isang antagonist, mabisan niyang sinasagisang ang mga panganib ng makasariling pamumuno at katawalian sa moral. Aladdin ay isang matapang na prinsipe ng Muslim mula sa Persya sa Florante at Laura. Sa kabila ng pagkakaiba ng relihiyon at pagiging magkaaway ng kanilang bansa, niligtas niya si Florante mula sa mga leon na nagpapakita ng tunay na kabayanihan ay ang pagtutulong sa kapwa, anuman ang lahi o paniniwala. Kahit may dinadala siyang sakit dahil sa pagkawala ng kanyang kasintahang si Florida, pinili pa rin niyang tumulong at maging sandigan ng iba. Nakaka-relate ako kay Aladdin dahil ipinapakita ang kanyang karakter na ang kabayanihan ay nagmumula sa empatiya at pag-unawa sa kapwa, at ang kabutihan ay isang bagay na maaaring ibigay sa lahat. Namumukod tangi si Aladdin bilang isang karakter na pinakahalagahan ang pakikiramay at katurungan sa kabila ng mga pagkakaiba sa kultura at politika. Ang kanyang desisyon na tulungan si Florante ay napapakita ng moral na katapangan at pagkatao. Sa kanyang pakikibaka sa kanyang ama at sa kanyang pagmamahal kay Florida, sinisimbolo niya ang kahalagahan na pagpili kung ano ang tama kaysa sa bulag ng katapatan. Ang karakter na ginagampanan ko ay si Florida. Si Florida ay isang mahalagang babaeng tauhan sa Florante at Laura. Siya ay isang prinsesa mula sa kaharian ng Persya at kilala sa kanyang kagandahan, katapangan at katapatan. Mahal na mahal niya si Aladdin at handa niyang gawin ang lahat upang mailigtas lamang siya. Panahong pinilit siya ng kanyang ama na si Sultan Aliadab na magpakasal sa isang lalaking hindi niya gusto. Nagpasya si Florida na tumakas upang hanapin si Aladdin. Sa kanyang paglalakbay, ipinakita niya ang kanyang tapang at matibay na determinasyon. Sa huli, siya rin ang naligtas kay Laura mula kay Adolfo. Dahil dito, si Florida ay naging simbolo ng katapangan, tunay na pagmamahal, at sakripisyo para sa kanyang minamahal. Nilalarawan si Florida bilang matapang at determinado, lalo na matakasan niya ang kanyang ama at kalaunan na nailigtas si Laura, hindi tulad ng maraming babaeng karakter noong panahon iyon. Kumikilos siya sa halit na manatiling pasibo. Dahil dito, mabisan niyang sinasagisag ang katapangan, kalayaan at debosyon. Si Prinsesa Floresca ay ang mapagmahal na ina ni Florante at asawa ni Doc Barcillo sa akdang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas. Ipinakita niya ang pagiging isang huwarang ina sa pamamagitan ng kanyang wagas na pag-aaruga at paggalinga sa kanyang anak. Dahil sa kanyang kabutihan at malambot na kalooban, siya ang nagsilbing unang guro ng pagmamahal para kay Florante. Nakaka-relate ito sa akin dahil tulad ni Prinsesa Floresca, pinahahalagahan ko rin ang kapakanan ng aking mga mahal sa buhay, higit sa ano pa man. Ipinapaalala ng kanyang kwento na ang pagmamahal ng isang magulang ay isang matibay na pundasyon na nagbibigay ng lakas sa isang anak upang harapin ang mundo. Ang kanyang karakter ay nagtuturo na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa malasakit
katapatan ng puso sa pamilya. Ipinakita si Prinsesa Floresca bilang isang maalaga at matulungin na ina kay Florante. Ang kanyang pakikiramay at pagmamalasakit ay napapakita ng kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng karakter na isang bayani. Bagamat hindi siya masyadong kumikilos sa mga pangyayari sa kwento, sumisimbolo siya ng pagmamahal at sakripisyo ng ina. Ang karakter na ginagampanan ko ay si Duke Bersilio. Siya ang ama ni Florante at ang Duke ng Albania. Kilala siya bilang isang matapang at mapagmahal na ama na lubos na nagmamalasakit sa kanyang anak. Hinahanggaan ko ang ugali niya dahil sinusuportahan niya si Florante at gusto niyang umunlad siya sa pagiging mabuting tao. Kahit na may mga taong lumalaban sa kanya, nagpapakita pa rin siya ng katapatan sa kanyang kaharian. Nakaka-relate ako kay Duke Bersilio dahil kinakatawan niya ang responsibilidad at pangangalaga sa mga taong mahal mo. Ang kanyang karakter ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang maging isang mabuting pinuno at isang taong sumusuporta. Si Duke Bersilio ay inilalarawan bilang isang matalino at mapagmahal na ama na nagpalaki kay Florante upang maging isang marangal na mandirigma. Ang kanyang lakas ay nakasalay sa kanyang tungkulin at paggabay bilang isang magulang at pinuno. Gayunpaman, ang kanyang limitadong presensya sa kwento ay ginagawang hindi gaano nabuo ang kanyang karakter. Bagamat sinasagisang pa rin niya ang responsibleng pamuno at karunungan na magulang. 3, 2, 1. Si Haring Linceo ay isang mabuting hari sa kaharian ng Albania sa akdang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas. Siya ang ama ni Florante at tinaguyod niya ang katarungan at kapayapaan sa kanyang nasasakupan. Ipinakita niya ang pagiging responsable at mapagmahal na pinuno at magulang sa pamamagitan ng pag-aaruga at pagkabay kay Florante. Dahil sa kanyang kabutihan, naging inspirasyon siya sa kanyang anak upang maging matapang at makatarungan. Nakaka-relate ito sa akin dahil tulad ni Haring Linceo, nais ko ring maging responsibilidad at gumawa ng tama sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapaalala ng kanyang kwento na ang pagiging mabuting tao at ama ay mahalaga upang makamit ang respeto at tiwala ng iba. Si Haring Linceo ay inilalarawan bilang isang makatarungan at iginagalang na pinuno ng Albania. Ang kanyang pagtitiwala kay Florante at pagkilala sa kanyang kagitingan ay nagpapakita ng kanyang pagiging batas bilang isang hari. Gayunpaman, ang kanyang kawalan ng kakayahan na pigilan ang pag-uspong ni Conde Adolfo ay nagpapahiwatig ng kahinaan ng kahit na mabubuting pinuno sa pagkakanulo at pagmamanipula sa politika. Si Minali po ay isang matapat na kaibigan at mandirigma sa Florante at Laura. Kilala siya sa kanyang katapangan, katapatan at pagiging handang ipagtanggol ang mga taong mahalaga sa kanya. Palagi siyang naninindigan sa tama at hindi iniiwan ang kanyang kaibigan sa oras ng panganib at pagsubok. Ipinapakita ni Minali po na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging tapat at responsable. Sa kabuuhan, si Minali po ay sumisimbolo ng pagkakaibigan, katapatan at lakas ng loob. يا قلبي خطوة واحدة يا
Si Menalipo, ang nakatatandang kapatid ni Florante, ay inilalarawan bilang isang matapang at bihasang mandirigma na lumalaban para sa kanyang kaharian. Ang kanyang katapangan ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang kalunos-lunos na kapalaran sa labanan ay napakita na malupit na katotohanan ng digmaan. Ang kanyang karakter ay sumisimbolo sa mga sakripisyong ginawa ng mga sundalo para sa kanilang mga bansa. Si Miramulin ay ang sultan ng Persia sa kwentong Florante at Laura at ama ni Aladdin. Siya ay kilala bilang isang makapangyarihan ngunit mahigpit na pinuno. Dahil sa kanyang galit at dangal, pinurusahan niya si Aladdin nang malaman niya ang pag-ibig nito kay Flereda. Nakauugnay ako kay Miramulin dahil minsan nagiging mahigpit ang mga tao kapag gusto nilang mapanatili ang kaayusan tulad ng ibang magulang o pinuno. Iniisip nila na ginagawa nila ang tama para sa iba. Ipinapakita ng kanyang kwento na mahalaga ang pag-unawa sa iba at hindi lamang pagiging mahigpit. Si General Miramulin ay inilalarawan bilang isang makapangyarihan at determinadong pinuno ng militar. Ang kanyang lakas at pamumuno sa labanan ay naging isang mabigat na kalaban ni Florante. Gayunpaman, ang kanyang tungkulin pangunahin bilang isang general na kaaway ay nililimitahan ng lalim ng kanyang karakter. Bagamat epektibong kinakatawan niya ang lakas na makasalungat ng puwersa. Si Emir ay isang karakter sa Florante at Laura na kilala sa kanyang pagiging matapang, maingitin at minsang siloso sa kay Florante. Madalas siyang nagpapakita ng damdamin kahit minsan ito ay negatibo tulad ng ingit at galit. Ako ay nakaka-relate sa kanya dahil tulad niya, naranasan ko rin ang pagiging insecure sa ibang tao na may magagandang kakayahan. Minsan, gusto ko ring maging kasing tapang at kasing tiwala niya sa sarili. Ngunit, natutunan ko rin mula sa kanya na mahalaga ang pagkontrol sa sariling damdamin. Kaya, kahit may kahinaan, pwede pa rin tayong magsikap at maging mabuting tao. Si Emir, ang ama ni Aladdin, ay kumakatawan sa mahigpit na otoridad at pagmamataas. Ang kanyang malupit na pakikitungo kay Aladdin para sa pagmamahal kay Flereda ay nagpapakita ng kanyang kapintasan bilang isang pinuno na pinahahalagahan ang kapangyarihan at kontrol sa pakikiramay. Sinasagisag niya kung paano maaaring maging mapang-api ang otoridad kapag binabawilawala nito ang sangkatauhan. Si Sultan Ali Adab ay isang karakter sa Florante at Laura na kinakatawan bilang isang makapangyarihan ngunit mapagmataas at malupit na pinuno. Ipinapakita niya ang labis na paghahagad ng kapangyarihan at kawalan ng awa ng kanyang mga kaaway. Ako ay nakaka-relate sa kanya sa paraang minsan ay nakakaramdam din ako ng pagnanais na patunayan ang aking sarili at maging mas makapangyarihan sa harap ng mga pagsubok. Gayunpaman, natutunan ko mula sa kanyang pagkatao na ang sobrang kayabangan at galit ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ipinapaalala ng kanyang karakter na mahalagang pairalin ang kababaang loob at
paggalang sa kapwa. Kaya kahit may tukso ng kapangyarihan, mas mabuti pa ring piliin ang kabutihan at tamang pag-uugali. Si Sultan Ali Adab ay pinapakita bilang isang makapangyarihang pinuno na ang otoridad ay humuhubog sa mga aksyon na mga nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mahigpit na pamumuno ay sumasalalim sa mga istruktura na kapangyarihan sa loob ng kwento. Bagaman hindi malalim na ginalugat, sinasagisang niya ang impluwensya ng kapangyarihan pampolitika at kontrol sa mga salunggutan sa pagitan ng mga kaharian. At kaya, ang kwento ng Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas ay umabot sa wakas. Isang kwento na pag-ibig, pagdurusa, pagkakanulo at pagtubos. Ngunit sa pagbagsak ng kortina, dapat nating itanong, ano ang tunay na iniiwan ng kwentong ito? Ang kwento ay makapangyarihan dahil ito ay nagpapakita ng kalupitan ng kawalan ng katurungan. Si Florante, isang marangal na bayani, ay naghihirap hindi dahil sa siya ay mahina, kundi dahil sa katiwalian at pagkakanulo ang namamahala sa lupain. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang kabutihan lamang ay hindi laging napaprotekta sa isang tao mula sa kahirapan. Ngunit ang kwento ay napapakita rin ng pag-asa. Sa gitna ng puot sa pagitan ng mga bansa at relihiyon, umuunlad ang pagkakaibigan ni Florante at Aladdin. At sandaling ito ay nagpapatunay na ang sangkatauhan ay maaaring maging mas malakas kaysa sa pagtatangi. Gayunpaman, ang kwento ay hindi perpekto. Marami sa mga salunggatan ay hinubog ng mga matinding kurtabida tulad ni Adolfo, na ang kalupitan ay nararamdaman na halos na pagkahusay. Ngunit marahil ang pagmamalabis na ito ay sinadya upang ilantara mga panganib na kasakiman, kapangyarihan at paninibugho. Sa huli, ang Florante at Laura ay higit pa sa isang romansa o isang pakikipagsapalaran. Ito ay salamin ng lipunan noong panahon ni Balagtas, isang nakatagong pagpuna sa pang-aapi at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa pamamagitan ng tula at trahedya, ipinaalala sa atin na may akda na ang katurungan, katapatan at pakikiramay ay dapat laging manaig. At habang kumukupas sa mga huling linya, isang katotohanan ang nanatili. Ang mga aral ng Florante at Laura ay hindi nakakulong sa nakaraan. Nabubuhay sila sa bawat henerasyon na pinipili ang lakas na loob kaysa sa kalupitan at pag-ibig kaysa puot. Natapos ang kwento, ngunit patuloy ang mensahe nito.